Magandang araw po na ng mga kapatid ko. Ang pagpupulay-bulay sa Biblia ngayon ay Isaias at Kabanata 26, talata 1 hanggang 4. Lubos na magtiwala. Sa mga araw na iyon, ang awit na ito'y aawitin sa Juda. Matatag na ang ating lungsod. Ang pagliligtas ng Diyos ay parang pader na nakapalipot sa atin. Buksan na ng mga pintuan ng lungsod na para makapasok ang bansang matuwid at tapat sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa iyo. Magtiwala kayo lagi sa Panginoon dahil siya ay ating bato na kanlungan magpakailanman. Amen. Minsan, nagula ako sa bunganga sa akin nang buksan ko ang aming bintana. Wala akong makita kundi makapal ng pader na hamog. Ayon sa balita, freezing fog, tao ito. Nabira sa aming lugar. Sinabi pa sa balitang mawawala raw ito makalipas ang 1 oras at magsisilayan na nga namin ang araw. Sinabi ko sa aking asawa na imposible ang mangyari iyon. Pero totoo nga, wala pang 1 oras, unti-unting nawala ang hamog. Lumiwarang ang paligid at lumitaw at pughaw na karangitan. Tuloy nag-iisip ko ang pagtitiwala ko sa Diyos sa gitna ng makakapal ng hamog sa buhay. Tinanong ko ang asawa ko, nagtitiwala lang ba ako sa Diyos kapag malinaw kong nakikita ang kanyang ginagawa? Noong pumanaw naman si Haring Uzziah ng Juda, ilang tiwaling pinuno ang naupo sa kapangyarihan. Nagtanong din noon si Propeta Isaias kung sino ang dapat nilang pagtiwalaan. Tumugon ang Diyos sa pamamagitan ng isang nakapangingilabot na pangitain. Nagkumbinsi si Isaias na maaasahan niya ang Diyos. Habang nagpupuri si Isaias, sinabi niya, Panginoon, bigyan niyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Sinabi pa niya, magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. Kapag nakatuon sa Diyos sa ating isipan, kakayanin natin magtiwala sa Kanya kaysa malalabo at madidilim ng panahon ng buhay. Hindi man natin ngayon nakikita ang pagkilos ng Diyos. Makakatiyak naman tayong darating ang pagturong niya sa tamang oras. Manalangin tayo. Diyos Ama, tulungan mo po akong ituon ang aking isipan sa iyo, lalo na sa panahon ito na humaharap ako sa mabibigat na problema. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Habang pinabalikan mo ang iyong araw ay pagnilayan ang tanong na ito. Paano mo na itutuon sa Diyos ang iyong isipan sa panahon na nakakaranas ka na problema?